Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Ang daming nagsasabi na hindi raw uubra ang long-distance relationship. Kesyo malayo, mahirap, maraming tukso, at darating din daw ang araw na magsasawaan. Pero alam mo, hindi naman talaga ang distansya ang pinakamalaking kalaban sa isang relasyon. Ang tunay na kalaban ay ang pagkawala ng effort, pagkawala ng tiwala, at unti-unting pagkawala ng interes sa isa't isa. May mga taong magkalapit nga sila ng bahay, araw-araw nagkikita, pero hindi na masaya ang relasyon. Samantalang may mga taong ilang libong kilometro ang pagitan, magkaiba ng time zone, minsan ilang buwan hindi nagkikita, pero hanggang ngayon sila pa rin. Ibig sabihin, hindi kilometro ang sukatan ng pagmamahal. Ang sukatan ay kung paano ninyo pinipiling mahalin ang isa't isa kahit hindi madali ang sitwasyon. Kung ikaw ay nasa LDR ngayon, o baka naman may taong mahal mo na nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, o malayo lang talaga sa'yo, malamang natanong mo na rin ang sarili mo. Paano ba mas magugustuhan pa ako ng partner ko? Paano ko mapapanatili ang excitement kahit hindi kami laging magkasama? Normal lang ang tanong na yan. Lahat halos ng nasa long-distance relationship dumadaan diyan. Kasi kapag hindi kayo magkasama, wala kang yakap na maibibigay. Wala kang simpleng hawak sa kamay kapag may problema siya. Wala kang pagkakataong ihatid siya pa uwi o yayain sa paborito ninyong kainan. Ang meron lang kayo ay oras, komunikasyon, tiwala, at effort. At minsan, doon pa nga nasusukat kung gaano katatag ang pagmamahalan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 simpleng paraan para mas magustuhan ka ng iyong ka-LDR. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagiging ibang tao. Hindi rin ito tungkol sa pagiging perpekto. Ang usapan natin dito ay kung paano ka magiging partner na mas nakakagaan ng loob, mas kaaya-ayang kausap, at mas mahirap kalimutan kahit malayo ang pagitan ninyo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. May kilala akong lalaki na OFW. Halos 5 taon siyang nasa ibang bansa habang ang asawa niya ay nasa Pilipinas. Maraming nagsabi sa kanya na imposibleng tumagal ang relasyon nila. Pero ngumiti lang siya at sinabi, "Hindi ko kayang kontrolin ang distansya, pero kaya kong kontrolin kung paano ko siya tratuhin araw-araw." Simple lang ang sinabi niya pero napakalalim. Doon ko naisip na minsan, hindi mo kailangang gumawa ng napakalaking bagay para mahalin ka ng higit. Kadalasan, ang maliliit na effort ang pinakamalaking dahilan kung bakit nananatili ang pagmamahal. Ang unang bagay na dapat mong tandaan ay maging taong nagbibigay ng peace of mind. Isipin mo ito. Kapag tumunog ang cellphone mo at pangalan ng partner mo ang lumabas, ano kaya ang gusto niyang maramdaman? Excitement ba? Ginhawa? O kaba? Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil may third party agad, kundi dahil bawat tawag ay nauuwi sa away. Bawat chat ay interrogation, bawat video call ay reklamo. Natural lang magselos paminsan-minsan, tao lang tayo. Pero kung araw-araw na lang puro duda ang ibinibigay mo, napapagod din ang tao. Masarap magkaroon ng partner na pagkatapos ng nakakapagod na araw, ikaw ang pahinga niya at hindi ikaw ang panibagong stress. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng karapatang magtanong o magsabi ng nararamdaman. Ang ibig sabihin lang, piliin mong magsalita ng may respeto at kalma. Halimbawa, imbes na sabihin mong, "Saan ka na naman galing? Sino na naman kasama mo?" Maaari mong sabihin, "Nag-alala lang ako kasi hindi kita makontak kanina. Okay ka lang ba?" Pareho lang halos ang gusto mong malaman, pero magkaiba ang dating. Ang isa ay parang investigador. Ang isa ay parang taong nagmamahal. At tandaan mo ito, hindi lang salita ang naririnig ng tao. Nararamdaman din nila ang intensyon sa likod ng bawat salita. Kapag alam ng partner mo na ikaw ang taong nagbibigay ng katahimikan sa isip niya, mas hahanap-hanapin ka niya. Mas gugustuhin niyang kausapin ka. Mas magiging excited siyang magkwento tungkol sa araw niya. Kasi alam niyang hindi siya huhusgahan, hindi siya atakihin. Pakikinggan siya, parang pag-uwi mo sa bahay pagkatapos ng mahabang biyahe. Hindi naman kailangan grande ang bahay. Ang mahalaga, doon ka komportable. Ganoon din ang puso ng tao. Ang pangalawang bagay ay huwag mong hayaang mawala ang pagiging interesting mong kausap. Aminin natin, sa umpisa ng relasyon, halos wala kayong tigil sa pag-uusap. Kahit madaling araw na, may topic pa rin. Pero habang tumatagal, napapalitan na lang ng, "Kumain ka na?" Anong ginagawa mo?" "Wala. Tulog na tayo." Wala namang mali rito. Pero kung araw-araw na lang ganyan,
Unti-unting nagiging routine ang usapan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging comedian araw-araw. Hindi rin kailangang palaging romantic. Ang ibig sabihin lang, patuloy kang lumago bilang tao. Magbasa ka ng libro. Manood ka ng documentary. Matuto ka ng bagong recipe. Subukan mong mag-aral ng bagong language. Magkaroon ka ng bagong hobby. Kapag marami kang natututunan sa buhay, marami ka ring maikukuwento. At mas nagiging exciting kang kausap. Hindi mo kailangang mag-imbento ng kwento. Ang buhay mismo ang nagiging kwento mo. Naalala ko ang isang mag-asawa na halos 10 taon ng LDR dahil sa trabaho. Tinanong sila kung paano nila napapanatiling buhay ang relasyon. Ang sagot ng babae, hindi kami nauubusan ng kwento kasi pareho kaming hindi tumitigil sa paglago. Napakagandang mindset. Hindi nila hinihintay ang relasyon para sumaya. Sila mismo ang gumagawa ng masayang buhay. At dahil masaya ang sarili nilang buhay, mas marami silang naibabahagi sa isa't isa. Minsan kasi, ang dahilan kung bakit nagiging boring ang usapan ay dahil tumigil na rin tayong mabuhay para sa sarili natin. Umiikot na lang ang buong mundo sa relasyon. Kapag ganoon ang nangyari, mabilis talagang maubusan ang pag-uusapan. Kaya alagaan mo rin ang sarili mong pangarap, interes at personal na paglago. Hindi ito pagiging makasarili. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa relasyon ninyo. Dahil habang mas nagiging mahusay kang tao, mas marami ring dahilan para lalo kang hangaan at magustuhan ng partner mo. Di may isang kasabihan na nagsasabing, ang tubig na hindi umaagos ay madaling bumaho. Ganon din ang tao. Kapag tumigil tayong matuto, tumigil tayong lumago, at tumigil tayong mangarap, unti-unti ring nawawala ang sigla ng ating pagkatao. At ang magandang relasyon ay binubuo ng 2 taong patuloy na lumalago. Hindi 2 taong parehong natatakot magbago. May isa pang bagay na madalas nakakaligtaan ng maraming nasa long-distance relationship. Akala nila sapat na ang I love you sa umaga at good night sa gabi. Walang masama roon pero habang tumatagal, napapansin mo rin na parang pare-pareho na lang ang takbo ng usapan. Parang may pagmamahal pa rin, pero nawawala na ang kilig. Hindi dahil nabawasan ang pagmamahal, kundi dahil naging sobrang pamilyar na ang lahat. Kaya napakahalaga rin na marunong kang magbigay ng maliliit na sorpresa kahit malayo kayo sa isa't isa. Hindi ito kailangang mahal. Hindi rin kailangang araw-araw. Ang mahalaga, ipinaparamdam mo na naiisip mo siya kahit wala siyang hinihingi. Halimbawa, habang naglalakad ka pa uwi, may nakita kang sunset na sobrang ganda. Imbes na basta tingnan lang, kunan mo ng litrato at sabihin mo, naalala kita, sana sabay natin itong pinanood. Simple lang yon, wala kang ginastos. Pero alam mo kung ano ang binigay mo? Pakiramdam na kahit magkalayo kayo, bahagi pa rin siya ng araw mo. Minsan naman maaari kang magpadala ng voice message imbes na puro chat. Magandang umaga, mahal. Ingat ka ngayon ha. Alam kong marami kang gagawin, pero huwag mong kalimutang kumain. Kapag naririnig ng tao ang boses ng mahal niya, iba ang epekto. Mas personal, mas totoo, mas ramdam. May mga pagkakataon pa nga na paulit-ulit nilang pinapakinggan ang voice message kapag namimiss ka nila. Hindi mo man alam, pero nagiging sandalan ka nila sa mga oras na mag-isa sila. May kilala akong OFW na halos 2 taon nang hindi nakauwi. Tuwing linggo, gumagawa siya ng maikling video para sa asawa niya. Hindi naman professional. Minsan habang naglalakad lang papunta sa trabaho, sinasabi lang niya, ito ang dinaanan ko ngayon. Ito ang paborito kong coffee shop dito. Balang araw, gusto kitang isama rito. Hindi malaking effort, pero malaking alaala. At iyon ang dahilan kung bakit kahit malayo sila, pakiramdam ng asawa niya ay kasama pa rin siya sa bawat bagong karanasan. Minsan kasi, hindi pera ang hinahanap ng partner mo. Presence. At kung hindi mo maibibigay ang physical presence, gawin mong emotional presence ang pinakamalakas mong puhunan. May isa pang ugali na talagang nagpapataas ng respeto at paghanga sa isang tao. Kasi ito ay ang pagiging consistent. Alam mo ba kung bakit maraming relasyon ang nagkakaproblema? Hindi dahil nagbago agad ang pagmamahal, kundi dahil nagbago ang effort. Noong nanliligaw pa lang, halos bawat minuto may chat. Kapag tumawag yung partner, isang ring pa lang, sinasagot agad. Laging may sweet message, laging may oras. Pero nang maging komportable na, unti-unting nawawala ang dating ginagawa. Hindi naman hinihingi ng partner mo na buong araw kang online. May trabaho ka, may responsibilidad ka, may sarili ka ring buhay. Pero kung sinabi mong tatawag ka ng 8:00, gawin mo ang lahat para matawag siya. Kung hindi talaga kaya, magsabi ka, hindi ako makakatawag mamaya. Pasensya na, may emergency sa trabaho, pero babawi ako bukas.
Napakasimpleng bagay, pero napakalaki ng epekto. Dahil ipinapakita mong mahalaga ang oras niya. Ang consistency kasi ay nagsasabing, pwede kang umasa sa akin. At sa isang long-distance relationship, napakahalaga ng pakiramdam na may taong maaasahan. Hindi mo kontrolado ang bagyo. Hindi mo kontrolado ang traffic. Hindi mo kontrolado ang overtime sa trabaho. Pero kontrolado mo kung paano ka makikipag-usap. At doon nasusukat ang maturity ng isang partner. May kasabihan na ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring buuin. Pero kahit mabuo, may bakas pa rin. Kaya habang maaga pa, alagaan mo na ang maliliit na pangako. Dahil ang maliliit na pangakong tinutupad araw-araw ang siyang bumubuo ng napakalaking tiwala. Napansin mo rin ba na mas lalo mong na-appreciate ang isang tao kapag marunong siyang makinig? Hindi iyong naghihintay lang ng pagkakataong magsalita, kundi talagang nakikinig. Kapag nagkukwento ang partner mo tungkol sa nangyari sa trabaho, huwag mong isipin agad ang isasagot mo. Unawain mo muna. Tanungin mo siya, kamusta ka pagkatapos nun? Anong naramdaman mo? Kung ako ang nandoon, yayakapin kita. Alam mo, minsan hindi naman talaga solusyon ang kailangan ng tao. May mga araw na gusto lang nilang may makinig. May umintindi. May magsabi ng, nandito lang ako. At sa panahon ngayon na halos lahat ay abala, napakahalagang regalo ang buong atensyon. Kapag kausap mo siya, ilayo mo muna ang ibang ginagawa kung kaya. Huwag puro, okay. Sige. Bigyan mo ng buhay ang usapan. Magtanong ka, tumawa ka, magbiro ka, magkwento ka rin. Dahil ang magandang usapan ay parang paglalaro ng catch. Hindi pwedeng isa lang ang naghahagis ng bola. Pareho kayong dapat nagbibigay ng effort. May isang matandang mag-asawa na minsang tinanong kung ano ang sikreto ng mahigit 30 taon nilang pagsasama. Ngumiti ang lalaki at sinabing, hanggang ngayon, interesado pa rin akong pakinggan ang asawa ko kahit alam ko na halos lahat ng kwento niya. Napakaganda ng sagot. Ibig sabihin, hindi lang pagmamahal ang pinili niya, pinili rin niyang manatiling interesado sa taong mahal niya. At kapag nararamdaman ng partner mo na mahalaga ang bawat salitang sinasabi niya sa'yo, mas lalo kang magiging espesyal sa paningin niya. Hindi dahil ikaw ang pinakamayaman, hindi dahil ikaw ang pinakagwapo o pinakamaganda, kundi dahil ikaw ang taong nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may tunay na nakakaintindi sa kanya. At sa mundong puno ng ingay, napakabihirang makahanap ng taong marunong talagang makinig. May isa pang katangian na talagang nakakadagdag ng attraction sa isang tao, lalo na sa long-distance relationship. At ito ang madalas hindi napapansin ng marami. Marunong siyang magtiwala. Hindi bulag na pagtitiwala. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa ginagawa ng partner mo. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo hinahayaang kontrolin ng takot ang bawat kilos mo. Sa totoo lang, kapag nasa LDR ka, araw-araw kang susubukin ng overthinking. Kapag hindi siya agad nakapag-reply, kung ano-ano na ang pumapasok sa isip. Baka may kausap na siyang iba. Baka sawa na siya sa akin. Baka hindi na niya ako mahal. Pero sandali lang, may ebidensya ba talaga? O iniisip mo lang ang pinakamasamang posibilidad? May mga pagkakataon talagang magiging abala ang partner mo. May overtime, may problema sa pamilya, may mahinang internet. Minsan, gusto lang din niyang magpahinga sandali dahil pagod na pagod siya. Hindi lahat ng late reply ay sinyalis ng panloloko. Kapag palagi mong pinaparamdam na wala kang tiwala, unti-unti ring mapapagod ang tao sa kakapaliwanag. Isipin mo na lang ito. Kung araw-araw mong sasabihin sa isang taong tapat na hindi mo siya pinagkakatiwalaan, darating ang panahon na iisipin niya, ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit parang kulang pa rin? At iyon ang masakit. Kaya kung wala namang malinaw na dahilan para magduda, piliin mong magtiwala. Dahil ang tiwala ay regalo. Kapag ibinigay mo ito sa tamang tao, lalo kang mamahalin. Pero tandaan mo rin, ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang magiging bulag ka sa mga red flag. Kapag may paulit-ulit na pagsisinungaling, pagtatago o kawalan ng respeto, ibang usapan na iyon. Ang tunay na pagmamahal ay may tiwala pero may respeto rin sa sarili. May napakagandang kasabihan na nagsasabing, kapag hawak mo ang ibon ng sobrang higpit, masasaktan mo siya. Kapag sobrang luwag naman, baka lumipad. Ang sikreto ay ang tamang hawak. Ganoon din sa relasyon, hindi sobrang higpit, hindi rin sobrang luwag. Sapat lang para pareho kayong makahinga. At ang huling payo na gusto kong iwan sa iyo ay ito. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Kasi napaka-attractive ng isang taong may sariling buhay, may sariling pangarap, may sariling pagkatao, may sariling saya. Maraming tao ang nagkakamaling gawing buong mundo ang partner nila.
Kapag hindi nag-reply, sira na ang buong araw. Kapag hindi nakatawag, wala nang ganang kumain. Kapag may tampuhan, parang tumigil na ang mundo. Natural lang masaktan. Natural lang malungkot. Pero huwag mong kalimutang may sarili ka ring buhay na dapat mong alagaan. Maglaan ka ng oras sa pamilya. Makipagkita sa mga kaibigan. Mag-exercise. Magbasa. Mag-ipon. May isang matandang lalaki na minsang nagsabi, ang sikreto ng masayang pagsasama ay hindi ang paghahanap ng taong pupuno sa kakulangan mo. Ang sikreto ay maging buo kang tao, tapos ibahagi mo ang kabuuan mo sa taong mahal mo. Napakagandang isipin, hindi ba? Kapag pareho kayong buo, hindi kayo nagkakasakitan dahil sa sobrang pagdepende sa isa't isa. Sa halip, pareho kayong nagiging inspirasyon para mas gumanda ang buhay. At kung mapapansin mo, lahat ng napag-usapan natin ay hindi tungkol sa mamahaling regalo, hindi tungkol sa mamahaling cellphone, hindi tungkol sa magarbong date, kundi tungkol sa mga bagay na libre pero napakahalaga. Kapag nagbibigay ka ng peace of mind, kapag marunong kang makinig, kapag patuloy kang lumalago bilang tao, kapag marunong kang magbigay ng simpleng effort, kapag consistent ka, kapag marunong kang magtiwala, at kapag mahal mo rin ang sarili mo, mas malaki ang posibilidad na hindi lang magustuhan ka ng partner mo. Mas lalo ka pa niyang rerespetuhin at pahahalagahan. Tandaan mo, ang tunay na attraction ay hindi lang nagsisimula sa itsura. Nagsisimula ito sa ugali, sa paraan ng pagtrato, sa respeto, sa consistency, and sa pagmamahal na hindi lang naririnig kundi nararamdaman. Kung nasa LDR ka ngayon at minsan ay napapagod ka na, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Maraming relasyon ang dumaan sa matitinding pagsubok bago naging mas matatag. Hindi araw-araw magiging madali. May mga araw na mamimiss ninyo ang isa't isa. May mga araw na magkakaroon ng tampuhan. May mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero kung pareho ninyong pinipiling ayusin ang relasyon kaysa takasan ito, napakalaki ng pag-asa na malampasan ninyo ang mga pagsubok. Ang distansya ay pansamantala lang. Pero ang pagmamahal na inaalagaan araw-araw ay maaaring tumagal habang buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, ikwento mo naman sa comment section. Ano ang pinakamahalagang aral para sa iyo? O baka may sarili kang sikreto kung paano ninyo napapanatiling matatag ang inyong long-distance relationship. Baka ang simpleng karanasan mo ang maging inspirasyon sa ibang nanonood. At kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan o kakilala mong nasa LDR din. Baka ito na ang mensaheng kailangan nilang marinig ngayon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa pag-ibig, relasyon, buhay, at mga aral na pwedeng magpatatag ng isip at puso, mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating kwentuhan. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo ngayon. Ingatan mo ang puso mo pero huwag mo itong isarado. Mahalin mo ang taong mahal mo pero huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo. Dahil kapag ang pagmamahal ay may respeto, may tiwala at may tamang effort, kahit gaano pa kalayo ang pagitan, palaging may daan para manatiling malapit ang dalawang pusong tunay na nagmamahalan.